Actually, hindi ko naintindihan yung misa kasi walang waiver maps dito kagaya sa Korea. Na-inform na ganito pala kalakas ang hangin today. That's my typical Sunday dito sa Riga. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Robin and I'm a Filipino OFW, researcher, scientist / turista dito sa Riga, Latvia. So for today's video, samahan niyo po ako magsimba because it's a Sunday. Kailangan nating magpasalamat, humingi ng tawad, at higit sa lahat ipag-pray ang ating bansa, ang ating pamilya, at ang ating mga nasasakupan. Sana ay tumigil na itong gerang ito sa Middle East kasi lahat po ay apektado. So samahan niyo po ako, papunta na ako ng bus stop. This time magbabas lang tayo kasi late na yung tram. It's already spring kaya nag-change na tayo ng jacket. Yung hindi na masyadong makapal. Parating na yung bus ko kaya bibilisan ko na. So yan, nandito lang po yung aking bus stop. Dito yung bahay ko, ito yung bus stop. Yan, nandito na tayo malapit sa church. So nakikita niyo po yung ating dinadaanan. Yan, malapit na tayo at sobrang lakas po ng hangin ngayon. So mamaya ko na lang kayo igagala kasi late na po ako sa misa. 5 minutes na lang mag-start na. Sobrang safe po dito. Kahit walang tao, may police. So yan, nakikita niyo na yung aking church. Papunta na po tayo. Sa buong Latvia po, dito lang po may English Mass. Okay, mukhang konti lang yung tao ngayon . Usually po kasi may mga ibang foreigners. So pasok tayo dito sa simbahan. Ito po ay yung St. Mary Magdalene's Church. So tapos na po ang ating church. Sobrang bilis lang niya, parang less than 1 hour. Actually, hindi ko naintindihan yung misa kasi parang kinakain ni Father yung salita niya. Sorry. So let's explore this part of the city. So sa likod lang po ito ng church namin. This was established in 1225. May mga souvenir shops din palang malapit dito. Cafe pala dito. Hindi mukhang cafe. Let's go. Puro cobblestones dito. Kaya dapat medyo matibay yung sapatos mo. Kung hindi, masisira siya agad. Tingnan niyo naman yung details. Look at this door for example. Napaka-intricate ng mga designs. Wow, napakaganda dito. So sa mga nagtatanong po kung nasan ako, nandito ako ngayon sa Riga, Latvia. And so far wala pa akong namimit na ibang Filipino. Sana may mga Filipino din dito. Mga buildings, no? Sana hindi nyo naririnig yung hangin. Sobrang lakas po niya. Bakit walang mga tao?
Napaka-underrated talaga dito. Tingnan nyo naman. So, punta na tayo sa... Hanap po tayo ng cafe para magbasa ng books. Medyo boring after church. Wala akong masyadong gagawin. Sana talaga may mamit akong Filipino kahit isang kaibigan. Siguro dito yung parang center ng financial district nila. Marami akong nakita mga bangko tapos nandito din yung parang Department of Finance. Nakikita niyo ba? Itong brown building. Tapos marami siyang mga statue na nakakabit sa wall. Ito daw po yung tinatawag nilang Art Nouveau na architecture. Punta tayo dito sa may church. Latvian Ministry. Republika. The wind here is just crazy. Parang lilipad na ako. So ito na yata yung pinaka-central nila. Nakita nyo, ang lawak ng square. Tapos ito yung simbahan. Tapos yung iba ay under construction. Siguro ay inaayos nila yung cladding nitong building na to. Galing lang na na-preserve nila yung ganitong klaseng architectural designs na tumagal na ng ilang lumipas ng ilang gera pero nakatayo pa din. So habang waiting pa tayo, upo muna tayo dito sa bench and hanap lang po ako ng cafe na malapit dito. Medyo nilalamig ako kasi kita nyo naman ang lakas ng hangin. Parang mali yung outfit ko today. Akala ko kasi spring na, so pinalitan ko ng medyo manipis na puffer jacket. So ang gamit ko pong pang search is just Google. Walang Naver Maps dito kagaya sa Korea. Yeah, so hanap lang po tayo ng cafe and dun tayo magbasa ng books or ng papers rather kasi kailangan kong magbasa ng madaming articles. Magsusulat po kasi ako ng project proposal. Tingnan nyo, ang unti talaga ng tao. Sunday na to. Nasaan ba yung mga tao? Okay, mukhang cafe ito. Very nice. Nakaka-relax po dito. Konti na nga lang yung tao. Introverted pa sila. So, paano naman ako makakahanap ng kaibigan nito? Yan, kapit lang po kayo sa bakal habang naghahanap ako ng cafe. Wala pa rin akong nakikita so far. Hindi ko alam kung residential area ba ito. Kaya wala akong makitang cafe but let me check sa mapa. So, may nahanap na po ako. Mag-turn lang tayo sa left. Tapos, yun na yung cafe. Ang pangalan ng cafe is Molto. Molto Cafe. Ito ba yun? Hanap ko na pala si Molto Cafe. Ito lang siya. Tapos ang view niya is Daugava River. Papasok tayo para i-check yung menu nila. Can I have one flat white, please? Yes. Correct? Yes. For your takeaway? From here. Are you ready? Punta tayo dito. Para siyang hanggang. Kakatapos lang natin mag-church. Galing na rin ako ng cafe. Nakapag-read na ako ng articles. And next naman is ipapakita ko sa inyo yung mga nakikita dito. I mean, sobrang ganda niya. It's mesmerizing. So dahil maliit po itong city na ito sa Baltic country, hindi rin ganun ka-develop yung transportation systems nila. So, ang meron lang sila dito would be
trams and buses. Kaya naman, napakabilis lang din po kung mag-take ka ng bus and trams. From getting from point A to point B, hindi ka po malilate. Kasi nga, maliit lang to. Sorry po kung medyo magulo yung buhok ko. Ang halakas po talaga ng hangin ngayon. Di ko chinek yung weather, ganito pala windy dito. Ang dami kong na-discover na cafes, restaurants dahil sa paglalakad ko. Parang may fiesta dito. Ang daming banderitas. Perfect talaga tong bansa na to sa mga introvert. Para ako na sa fairy tale village. Sobrang ganda po nito. The House of the Blackheads. Dito lang po yan sa Riga, Latvia. So kung nagpupunta kayo dito sa Europe, make sure na bisitahin niyo po ito. Hindi ako na-inform na ganito pala kalakas ang hangin today. Parang malilipad na ako. Since naiwan din naman ako ng tram, might as well i-enjoy ko muna tong view na to. So kung nandito kayo sa Riga, this is a must visit. Ang House of the Blackheads. So katabi ng House of the Blackheads, ito yung makikita nyo. So this is actually a restaurant and ito yung menu nila. From £7 or €7 to like €30. Yan, ang dami din restaurants and cafe sa likod ng House of the Blackheads. Siguro, next time punta tayo dyan. So yeah, balik na tayo sa bahay. Dito lang yung House of the Blackheads. Umikot lang po ako. So 10 minutes na lang parating na yung aking tram. So yeah, salamat po ulit sa pagsama sa akin this Sunday. Balik na tayo sa reality. Work na ulit bukas. So ito lang po ang typical weekend ko. Sumimba, tapos pagdating ko ng bahay, magluluto na ako. Magme-meal prep for the next 2 days. Kasi nga busy po ako sa work, so wala akong masyadong time sa pagluluto. Kaya uwi na po ako ng maaga. So yeah, that's my typical Sunday dito sa Riga. So ito yung ating likuran ng House of the Blackheads. Tapos nandun yung aking train station. So, para makatawid, bababa po tayo dito. May tunnel po dito. Tama ba?